Hi, this is Nehemi Sayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Nandito na po tayo sa serie na ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At ito po yung chapter 3. Ang titulo po na aking pong gagawin dito po sa video ating mapapanood ay You Killed the Author of Life. Tara na po ating pong panoorin. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at nandito po tayo sa serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at tayo po ay nandito na po sa chapter 3 at bago natin po simulan ng chapter 3 ay reviewin po natin muna yung mga video yung aking na-ipresenta sa inyo para doon po sa chapter 2. Ito pong video ito ay ginawa natin sa chapter 2 at ang lesson po dito ay may kinalaman doon sa pagdating ng araw ng Pentecostes. So, ang title po ng video ito ay When the Day of Pentecost. At dito nga sa Day of Pentecost, ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, sa lahat ng tao. At ang mga apostol naman po ay na-filled with the Holy Spirit, kaya nga po sila ay nakapagsalita ng wika at napangaral sa iba't ibang mga tao na may iba't ibang wika. At doon ay ipinangaral ni Apostol Pedro, yung pangalawang video po natin, ay si Jesus of Nazareth, the man approved of God. At dito ay makikita natin, sa video ito ay marami po ang sumampalataya kay Jesus na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng ating Panginoon ang mga nangaliligtas. At ngayon ay nandito na po tayo sa chapter 3. At ganito po ang ating mabasa sa verse 1. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. So, binigyan pansin ito ni Luke, yung sumulat ng Acts of the Apostles, na si Pedro at si John ay pumunta sa templo. Ano ang oras ng kanilang pagpunta? Yung time po raw ng prayer at ito ay 3 o'clock in the afternoon. Yan po ay ugalian na ng mga Hudyo na sa loob ng isang araw ay meron po silang takdang panahon ng pananalangin at ito ay 7 beses. Yung pong sunrise, yung pong morning prayer, meron rin pong noon prayer, meron rin pong afternoon prayer. At ito nga, pumunta si Peter at John ay sa afternoon prayer sila pumunta doon sa templo, 3:00 ng hapon. Meron pong sunset prayer, meron rin pong night prayer at meron rin pong midnight prayer. Sa makatuwid, ang mga Hudyo po ay nananalangin sa Diyos ng 7 beses sa isang araw. So chapter 3 verse 2, ganito naman po ang ating mabasa. Now a man who was lame from birth, mula pa sa kanyang kapanganakan ay siya po ay lumpo na. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple court. So, meron pong lumpo na nilalagay po doon sa gate ng templo na ang tawag po sa gate na yon ay Beautiful, maganda. At doon siya nilalagay upang siya po ay manghingi, manlimos. Sa verse 3, ganito po ang ating mababasa. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." Nung makita nila ng lumpo si Pedro at si Juan, ay humingi siya ng pera, pero
Sabi ni Pedro, tingnan mo kami. So, verse 5 and 6 ay ganito ang ating mabasa. So, the man gave them his attention, expecting to get something from them. Verse 6, ganito ating mabasa. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. So, sabi ni Peter, kung ginto, wala kami. Kung silver, wala kami. So, walang aasahan na ang mamang ito na ibibigay na pera ni Peter and John. Pero, pansinin po natin, yung ibinigay sa sa mama, yung kanyang kailangan. Ano yung kanyang kailangan? Siya ay lumpo, ang kailangan talaga niya ay ay ang maglakad. No? O ang siya ay makalakad. Pero tatandaan nyo, nakaraang video, meron po tayong video nung nakaraan na this is how we know what love is. Ito po yung sermon ko doon sa Pasay Church. At dito sa sermon na ito, na this is how we know what love is, ipinakita na ang pag-ibig ay pagbibigay at ang pagbibigay ay ayon dun sa pangangailangan. Kung magbibigay ka rin lang, dapat ibigay mo yung kung ano yung kailangan ng tao. At dito sa pagkakataong ito, magbibigay si Pedro at si Juan sa kanilang pagbibigay. Natural, kung magbibigay sila, alam naman po nila yon, ang ibibigay nila yung pangangailangan ng taong kanilang bibigyan. At dito, of course, kailangan ng tao ng gold and silver, pera, para siya ay mabuhay, pero higit na kanyang kailangan na siya ay makapaglakad, sapagkat mula pa ng kanyang kapanganakan ay siya po ay ay lumpo na, invalido na, umaasa na lang sa bigay. Kung siya po may makakalakad, magkakaroon po siya ng trabaho at hindi na po siya kailangan manghingi pa, sapagkat siya po ay kikita na sa kanyang pagtatrabaho. So ito ay tamang gawa, Kung ikaw ay bibigay, dapat ikaw ay magbigay ayon doon sa iyong pangangailangan. Kung hindi niyo pa po napapanood yung video ito, na ang titulo po ay This is how we know what love is, ay panoorin po ninyo, sapagkat ang video pong ito ay maganda. So, punta na po tayo sa verse 7 and 8 ng Acts of the Apostles, at ganito po ang ating mabasa. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. So pansin po natin, binigyan din ni Luke na ang taong ito ay lumpo mula sa kanyang kapanganakan. Pansinin po natin yun. Kung sa buhay natin ito, napapansin po natin kapag ang isang bagay ay hindi natin nagagamit sa parte ng ating katawan, hindi po ito nade-develop. Katunayan, lumiliit po ito. Kaya nga, mapapansin po natin yung mga lumpo sa simula ng kanilang kapanganakan, lumalaki po nga sila, tumatanda, lumalaki, pero naiiwan na lumaki yung kanilang mga paa. So nakakita na po ba kayo ng lumpo na mula sa kanyang kapanganakan? So yung paa niya, hindi na po yun talaga na-develop, limiit po yun. Hindi, naiwan po yun sa paglaki. At ito po yung kalagayan ng mama na pinagaling ni Pedro. At ito yung tunay na miracle. Ito ay tunay na healing miracle. Sapagkat nung pinagaling siya ni Pedro, instantly lumakas yung kanyang yung kanyang mga paa. Lumakas yung kanyang bukong-bukong. At siya ay nakuha niya ng tumalon at lumakad. At sa isang parte ay siya po ay tumatakbo. So makikita natin, ito yung tunay na healing power. At may kakayahan si Pedro at si Juan na
magawa ito sapagkat doon sa Acts 2, no, sa chapter 2 ng Acts, ay nung sila ay na-filled with the Holy Spirit, no, nakuha nga nilang magsalita ng wika. At dahil nga sila ay filled with the Holy Spirit at kailangan nilang magawa ito, nagawa nilang gumawa ng miracle na mapalakad nila yung taong lumpo mula sa sa kanyang kapanganakan. Ito yung tunay. Kaya nga ang nakakapagpagamot lang o nakakapag-heal lang, nakakagawa lang po ng miracle of healing, yun naman po yung merong filled with the Holy Spirit. Sila Apostol Pedro at Juan, sila ay filled with the Holy Spirit, kaya nga po nila nagawa ito. At pansinin po natin, yung kanilang pinagaling ay tunay na pinagaling sapagkat hindi po installment yung pagpapagaling, no? Na pinababalik-balik, no? Ito ay instantly mula doon sa araw na yun, at that moment, no, ay pinagaling niya yung mamang may sakit, no? Yung mamang lumpo at siya ay pinalakad. So muli natin basahin yung chapter 3 verse 7 to 8. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Sa verse 9 and 10, ganito po ating mabasa. When all the people saw him walking, praising, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. So nung napansin ng mga tao na siya ay naglalakad at nagpupuri sa Diyos, na naalala nila o na-recognize nila, no, na-identify nila, ito yung naman dinadala dito na ang lilimusa. So, na-amaze sila dun sa nangyari, no? So biro mo, napagaling itong mamang ito. Yun yung mga katanungan nila doon sa kanilang sarili. Sa verse 3 ay ganito, verse 11. Ito po, sa chapter 3 ng verse 11, ay ganito po ang ating mababasa. While the man held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. So, para kayo ay mapamilyar doon sa lugar na kung saan ay pinangyarihan ng miracle. So, ito po yung illustration ng temple. Na yung Temple of Solomon ay pinaikutan po niya yan ng kanyang balkonahe. So makikita po ninyo, nakaikot po yung balkonahe. At yan yung tinatawag na Solomon's Court o Solomon's Colonnade. At makikita natin dito sa inyong video, no? Meron po dyan yung kulay orange, no? O kulay brown na nakokobera, na nabububungan. Yan po yung kabuuan nung Solomon's Court. So yun, pansinin po natin yung gate na tinatawag na Beautiful. Andun po yun sa pinaka-sentro ng pintuan, no? Papunta po sa Temple Court at dun sa Holy of Holy. Yan po yung lagusan papunta doon. At diyan po nakapwesto yung mama. At nung siya ay pinagaling, siya ay sumama kina John at Peter papunta doon sa Solomon's Court, no? O Solomon's Colonnade. No? Pansinin po natin yung layo nung nilakad niya. Kaya nga nakatawag siya ng pansin doon sa mga tao, no? At sila ay sinundan at syempre nakapagtataka. Hindi man sila nagtanong. Alam ni Pedro na nagtatanong sa kanilang isipan kung bakit nangyari ito. At doon nga po sa 12, ganito po ang ating mababasa. Na verse 12 ng chapter 3 ay ganito ang ating mababasa. When Peter saw this, he said to them, fellow Israelites, why does this surprise you? No, bakit kayo na susupresa sa nangyari ito? No? Why do you stare at us as if by our own power or goodness we
had made this man walk. So, sabi niya, bakit kayo parang nagtataka kayo? Bakit parang nasusurpresa kayo? Na iniisip niyo na kami mismo ang may gawa nito, no? Sa aming kapangyarihan. Na ang mamang ito ay aming mapalakad. Sa verse 13, ganito ang ating mabasa, sinimulan niya na po yung kanyang pangangaral. So, nasamantala niya yung nakakuha sila ng atensyon sa mga tao, no, doon sa temple of Solomon, no, doon sa temple of Jerusalem, no. Nung pinagaling na ng tao, nakakuha sila ng atensyon sa mga tao. No, nung pinagaling niya yung mamang lumpo. Siyempre, kung nakakuha na sila ng atensyon, nagkaroon na sila ng pagkakataon na makapangaral. At dito sa chapter 3 verse 13, dito po sinimulan ni Apostol Pedro yung kanyang pangaral. At yung kanyang pangaral, the same lesson, the same preaching, the same gospel, yung kanyang ipinangaral sa mga taong ito. At magkaiba lamang po yung approach, intro ng kanyang pangaral. At ito po yung introduction ng kanyang pangaral sa mga Hudyo na naando sa templo. At ganito po ang ating mababasa. Verse 13, the God of Abraham. Dito niya simulan yung kanyang lesson, no? Sabi niya, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers. Sabi niya, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. So, sinimulan niya na yung pangaral at pagbibida dito sa ating Panginoong Hesus Kristo. At sabi niya, ang Diyos po ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, na ay niluwalhati, no, ni-glorify, niluwalhati yung kanyang lingkod na si Jesus. Pero anong ginawa niyo? Pero siya ay ay pinatay ninyo. At inyong ipinagkaila kay Pilato. Samantalang si Pilato gusto na siya sanang palayain. So, gawa tayo ng illustration at dito sa illustration ito makikita natin ang Diyos, no? Siya yung Diyos ni Abraham. Siya yung Diyos din ni Isaac. Siya rin yung Diyos ni Jacob. Siya rin yung Diyos ng 12 angka na tinatawag nilang fathers or forefathers. Yung pong pinamunuan ni Moses, na tinatawag na mga Israelites. So makikita natin, iisang Diyos ito eh. At yung Diyos na ito ni Abraham, Isaac, Jacob at ng 12 tribo ay siya mismo ang nag-glorify sa kanyang lingkod. Nakalagay doon na si Jesus. Sa makatuwid, magkakaugnay ang mga ito, no? Si Jesus at 12 mga magulang, si Jacob, si Isaac at si Abraham. Magkakaisa lang, isa lang ang Diyos ng mga ito. No, yun yung ipinakikita ni Pedro. At ang Diyos na ito ay siya yung nagluwalhati sa kanyang lingkod na si Jesus. At doon sa Acts doon, sabi nga ni Peter, itong si Jesus, siya yung approved by God. Na doon sa Acts 2. Dito naman, siya ay glorify ng God. No? Siya ay niluwalhati ng Diyos. Pero, tinanggihan nyo eh. No? At sabi nga ni Pilato, gusto ng palayain, pero hindi nyo pinalaya at inyo pang pinatay. Sa verse 14, ganito ating mabasa, you disown the holy and righteous one. No? Tinanggihan ninyo itong banal at isang matuwid na tao. And ask that a murderer be released to you. So, sabi ni Pilato, sino ba palalayain ko? Si Barabas na mamamatay tao o si Jesus?
na at ang pinili nila ay ayon sa kasaysayan, pinili pa nila si Barrabas at ay si Jesus ay pinagsigawan nila na mapako sa krus. At ito yung ipinaalala ni Pedro sa kanila. Sa verse 15, ganito po ang ating mabasa, "You killed the author of life." So, binibigyan pansin dito ni Peter na siya yung servant na ginglorify ng Diyos. Siya yung Holy One and Righteous One. Ngayon naman, siya yung author of life. Pero anong ginawa niya sa taong ito? Pinatay ninyo. You killed the author of life, but God raised him from the dead, and we are witnesses of this. So, siya yung author of life kung mabasa natin po dun sa John chapter 1 to verse 1 to 3, ito po ay naging lesson na rin po natin at meron po rin tayong video nito. Ang sabi po dito ay ganito, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made." Siya po ang may likha ng lahat ng bagay. At wala pong nalikha ng na hindi niya ginawa. Kung wala siya, wala pong malilikha. At siya nga yung may akda ng ating buhay. Pero siya na may akda ng ating buhay, na siya na may gawa ng ating buhay, siya yung ating pinagkaitan o ninyo, siya ay inyong pinagkaitan ng buhay. Pero sabi ni Pedro ay pero siya ay muling binuhay ng Diyos. So pareho po yung sinasabi ni Peter doon sa chapter 2 ng aklat ng Acts, at dito rin po sa chapter 3 ng Acts of the Apostles. So, siya ay namatay at siya ay muling binuhay. At sabi nga, we are witnesses of this. Katunayan, sabi ni Apostol Pablo, ay mga mahigit kumulang mahigit na 500 eyewitnesses, yung mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So muli natin basahin yung verse 15, sabi, "You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this." Sa verse 16, ganito ang ating basa, "By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong." It is Jesus' name, it is Jesus' authority, it is Jesus' power. Sabi diyan, it is Jesus' name and the faith that comes through Him that has completely healed him, as you can see. So yung power ni Jesus at yung pananampalataya ng tao ang siyang naging dahilan kung bakit ang taong ito ay ay gumaling sa kanyang pagiging lumpo. So verse 17 ay ganitong ating mabasa. "Now, fellow Israelites," sabi, "I know that you acted in ignorance as did your leaders." Ang sinasabi nila, wala kayong alam kaya pinatay niyo ang taong ito. Si Jesus. Yun ibig niya sabihin. You acted. I know that you acted in ignorance as did your leaders. Ang sinasabi niya yung pagpatay kay Jesus. Kung alam niyo sana, hindi niyo gagawin yun. Yun ang ibig sabihin. Sa verse 18 ay ganito ating basa. "But this is how God fulfilled what He had foretold through all the prophets, saying that His Messiah would suffer." So sabi ni Pedro, gawa ng inyong walang kaalaman, pagiging ignorante, pinatay niyo si Jesus. Pero ipagpatay niyo kay Jesus, ayon yan sa plano ng Diyos. Di ba? Sa Acts 2, ganun rin. Ayon sa plano ng Diyos. At dito nga, tinutupad lang ng Diyos, yung kanyang sinabi
sa mga propeta na mangyayari na ang kanyang Mesaya, pagdating ng Mesaya, pagdating ng Kristo, siya ay magsasuffer. So tingnan po natin dito sa illustration, no? God, sabi niya, fulfilled yung yung mga sinabi ng lahat ng mga propeta na mangyayari sa last days, na ang kanyang Mesaya, ang kanyang Kristo ay ay magsasuffer. So yung kanyang sinabi sa mga sa mga propeta, na sabihin ng mga propeta ay ay tinupad ng Diyos. So yung pagpatay nila, bagamat ito'y pinatay nila sa kawalan ng kanilang kaalaman, no? Pagiging ignorante, ay yung kanilang ginawa ay ayon din naman sa sinabi ng Diyos na mangyayari talaga sa pagdating ng Mesaya, na siya ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay. At sinabi rin niya ng ating Panginoon Kristo nang siya ay muling mabuhay. Sinabi niya rin niya sa mga kanyang mga alagad, no? At yun yung mabasa natin sa Luke chapter 24 verse 44 to 47. Ganito ang ating mabasa. He said to them, no, Jesus told them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Na 45, ganito ating basa. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, "This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem." So makita natin dito, sinabi ng ating Panginoon Kristo, o pinaalala ko sa inyo, sinabi ko na sa inyo to nung tayo po'y magkakasama-sama bago pa ako patayin, na ang Mesaya ay papatayin at muling mabubuhay sa ikatlong araw. At ito nga ay mula doon sa sinabi na ito ng Law of Moses, sinabi na ito ng mga propeta, at sinabi na rin ito ni David doon sa kanyang mga awit. So verse 19, ganito ating mabasa. Ang sabi niya sa 19 ay ganito, "Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord." So, sabi ni Pedro, okay, mapapatawad naman kayo basta kayo ay magbalik loob sa Diyos. Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan para sa ganoon ay mawala na yung inyong mga kasalanan. At yan rin yung sinabi ni Pedro doon sa mga taong nagtatanong sa kanila, anong gagawin namin? Napatay namin palang Kristo na ating iniintay ay pinatay namin. Yun rin sinabi ni Pedro doon sa Acts 2 verse 38. Ang sabi ni Pedro ay ganito, Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So yun yung dapat gawin, once na na-recognize mo na ikaw ay makasalanan, dapat magsisi ka ng iyong makasalanan at magbalik loob ka sa Diyos. At sa iyong pagbabalik loob sa Diyos, ang sabi nga doon, ikaw ay magpabautismo upang ang iyong kasalanan ay mapatawad. Muli ko babasahin sa Acts 2 verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Kung ikaw ay napangaralan na ng Ebanghelyo, na ipakita na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na siyang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay may pananampalataya na, ay dapat ito'y masundan na ng pagsisisi ng iyong mga kasalanan. At masusundan ito ng pagbabalik loob mo sa Diyos, masusundan ito ng dapat na na ikaw ay magpabautismo. At kung gusto mo pagbautismo ay maghanap ka lang ng mga preacher ng Church of Christ at ikaw ay tutulungan sa iyong pangangailangan na ikaw ay mabautisman para ikaw ay
maligtas. Okay, sa verse 20, ganito ang ating mababasa. And that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Ipadadala sa iyo ng Diyos. Kapag kayo nagbalik loob na sa Diyos, ipadadala sa iyo ang Messiah na siya ang si Jesus. Na yung pinako sa krus. Okay, so verse 21, ganito ang ating basa. Even must receive Him until the time comes of God to restore everything as He promised long ago through His holy prophet. So, nangako ang Diyos sa kanyang mga propeta, no, sa Old Testament na na i-restore niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Sa verse 22, ganito ating mabasa na doon sa chapter 2, binigyan ng emphasis ni Peter na si Jesus siya ang Kristo na nagpapahiwatig na siya nga ang hari. Ngayon, dito ang pagiging Kristo naman dito ni Jesus ay ang pagiging propeta na gaya ni Moses. Ganito ang ating mababasa sa Acts 3 verse 22, and ay na po ang aking babasahin. Ganito po ang ating mababasa. For Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to his will, will be completely cut off from their people. So, sabi ni Moses, no, nung tatandaan nyo ang mga bansang Israel ay naging alipin ng bansang Ehipsyo, ay nagreklamo sila sa Diyos. Dumaing sila sa Diyos, nanalangin sila sa Diyos, at nagmakaawa, at naalala ng Diyos yung tipan niya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At dito ay sinugo niya si Moses upang sila ay palayain sa pagkaalipin mula sa Ehipsyo. At nung sila ay lumaya, sinabi ni Moses, no, na mula sa inyo, sa gitna ninyo ay may susulpot na na propetang kagaya ko. No? At dapat ninyong pakinggan. At ito na nga yung sinabi ni Moses, dito ay sinasabi naman ni Pedro, natupad na, dumating na yung propetang kanilang iniintay na sinabi ni Moses. At sabi ni Pedro, dapat siya ay inyong pakinggan. At hindi ang makikinig sa propetang ito ay pupuksain mula sa gitna ng bayan. So sa verse 24, ganito ang ating mababasa. Sabi, indeed, beginning with Samuel, all the prophets who have spoken have foretold these days. In these days, yung last days na kung saan ay darating nga yung Messiah. No? At muli natin tingnan yung illustration. No? And sabi niyan, Samuel and all the prophets foretold these days. At yung these days na yan, yung last days, at yan nga ay nangyari noong unang araw ng Pentecost. No? At doon ay dineclare na nga ni Pedro na si Jesus, siya yung Messiah na ating pong iniintay. So, yung nangyayari ngayon, no? Mula nung Acts 2, ay araw-araw, ito ay sinabi na, ipinauna ng sabihin ng lahat ng mga propeta, no, sa Old Testament. Okay, so yung nangyayari sa Acts 2, yung pagdating ng Pentecostes at yung patuloy na nangyayari sa mga alagad, ito ay pinauna ng sabihin ng mga propeta. So kung babasahin nila yung Old Testament, maggagaranti ang Old Testament na ito na nga. Sa verse 25, ganito ang ating mababasa. And you are ears of the prophet, na kayo tagapagmana ng mga propeta. Ibig sabihin, kayo yung nagiging katuparan ng mga hinula ng mga propeta. And you are ears of the prophets, and of the covenant God made with your fathers. He said to Abraham, through you
or through your offspring, all people on earth will be blessed. Ang lahat ng tao ay pagpapalain. Lahat ng bansa ay pagpapalain. Sa iyo, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Yun po yung covenant ng Diyos kay Abraham. At yun rin po yung natutupad. Kaya nga, sa video natin doon sa On the Day of Pentecost, ay ipinakita natin na yung powering of the Spirit ay powering of blessings to all nations, to all flesh. Kaya nga, ang natupad doon rin sa Acts 2 ay yung covenant ng Diyos kay Abraham. Na ang sabi ni Pablo, sorry po, ay ito ay yung ebanghelyo. Yun po yung mababasa natin sa Galatians chapter 3 verse 8 to 16. Yan ito po ang ating mababasa. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. Ano yung gospel? All nations will be blessed through you. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. So yung pagdating ng Kristo ay ang pagdating ng blessings of all nation. Kaya nga doon sa verse 25 nitong Acts 3, anong sabi? Kayo yung magiging tagapagmana eh. Ibig sabihin, kayo yung makikinabang. Kayo yung makikinabang doon sa mga propesya ng mga propeta. Kayo rin yung makikinabang doon sa doon sa tipan ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ang lahat ng ng mga bansa. So yung ebanghelyong ipinangangaral may kinalaman sa blessings of all nations. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon Kristo, go into all the world and preach the gospel. And what is the gospel? That God is blessing all nations. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mabasa sa pamamagitan ng kanyang ng kanyang Kristo. Okay, so sa verse 26, ganito po ang ating mababasa. When God raised up His servant, He sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. So, nung binuhay ng Diyos yung kanyang lingkod, pinadala niya ito sa inyo eh. Para sa ganon, kayo ay magsisi ng inyong mga kasalanan at syempre, para kayo ay maligtas. Pagkamat hindi na binanggit dito ni Lucas. Pero yun yung kasunod eh. Pag nagsisi kayo ng inyong kasalanan, nagbalik loob kayo sa Diyos, nabautismohan kayo, na kayo yung sumasampalataya na si Jesus ang Kristo. Siya na nga yung sinugo ng Diyos na iniintay at naging katuparan ng mga sinabi ng mga propeta at naging katuparan ng ipinangaral ng Diyos na ebanghelyo kay Abraham o yung tipan ng Diyos kay Abraham. Sana ay magbago na kayo ng inyong pamumuhay at sana ay magbalik loob na kayo sa Diyos. At sana ganun rin po ang mangyari sa atin na nakikinig ng video ito, yung aking mga subscriber na nakapapakinig nito, napakinggan nyo na po yung pangaral ng Ebanghelyo at maasa po ako na kayo ay sumasampalataya na sa ating Panginoong Jesus. Ang natitira na lang po dapat yung gawin, kayo po ay magsisi ng inyong mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos at magpabautismo at ang pangako ng ating Panginoong Kristo ay pagkakaloob sa inyo. Ano yung pangako ng ating Panginoong Kristo? Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sino mang sumampalataya at mabautismohan, siya po ay maliligtas. Sana po ay nagustuhan nyo ang video. Sana po ay naging pakinabang sa inyo ang video ito. At sana po ay patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang video na aking pong gagawin. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo.
At i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo, sana po ay i-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan. Para sa ganon, sila man ay makakinig ng mga aral na ginagawa ko po dito sa video ito. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo sa comment section, at kung meron po kayong mga suggestion ay ilagay niyo na rin po doon. At sana po ay huwag niyo kakalimutan na panoorin ito po ang mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe po kayo, pindutin niyo po itong bilog na naandito po sa aking likuran. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa aking po channel.